Alright mga kaibigan, magandang araw po and welcome back sa JCT Moto. And today ay mayroon tayong Suzuki Espresso AGS. Ito yung automatic version niya. Pero ang transmission nito ay manual, naka-automated lamang. So parang automatic na rin ang function niya. So, kakakuha natin sa bangko nito and kailangan natin siyang i-change oil dahil medyo maitim-itim ng oil niya. And ayun, samahan niyo po ako sa pag-change oil. Kailangan lang natin ng 3 litrong oil. Actually, 2.8 liters lamang. So, sa videong ito ay hopefully makatulong sa mga Suzuki Espresso AGS or Suzuki Espresso owners sa pag-DIY change oil ng kanilang unit upang makatipid sila. Kasi pag sa kasa ka, umaabot din ito ng mga 10 to 15 ata ang pag-change oil. And basic lang naman sana gawin. Ako, ang magagasto ko nito ay nasa 2,000 plus lamang. Mura lang ito. Sa online, nabili ito yung recommended 0W-20 na X-Star. And then, genuine na oil filter niya with crush washer ng kasama. Ayun, kailangan lang din natin ng torque wrench para pagbalik ng bolt, drain bolt ay naka-specified torque. Then, pangtanggal ng oil filter and funnel kailangan natin. Ang expander natin, baka mamaya hapon matutuloy ang buyer and mag-goodbye na sa atin. So, ayan. Change oil na natin to para brand new na ang kondisyon niya. Ayun po. Samahan niyo po ako. Maraming salamat po. Alright, simulan na natin at gapangin natin sa ilalim. Naglagay tayo ng trapal para hindi tayo madumihan. Gamitin natin ang torque wrench sa pagtanggal. Ayun, mapapansin nyo, nilift ko pala kasi para makasuong tayo. And then, ang pang sahod natin, yan. Inapat ko na, anong tawag dito? Nalimutan ko. Jack stand para safe talaga tayo. Ayun. Sarap gumapang dito sa ilalim. Ang socket pala ginamit natin ay 14 mm. Ito yung sukat niya. Huwag kayong gumamit ng close dahil baka masira yung bolt nyo. Yan. Dahil lang. Ayan. Malambot na. Basta torque wrench ang gamitin. Ay, sadyang malambot. Sensya na. Magkakadumi-dumi mo ng kamay natin. Drain na natin. Ayan. May itim na. May itim na nga. May itim na. Sa may oil filter naman tayo. Konti na lang ang tulo niya. So, next naman ay itong oil filter. Hand tight lang ito eh. Saglit. Malambot lang ito dahil hand tight lang. Medyo matigas pala. Kailangan gamitan talaga natin itong wrench. Dito naman tayo sa oil filter. Medyo matigas pala. Akala ko hand tight lang. Ayun. Kailangan natin ng tools para mapadali ang buhay natin. Sumangit pa. Ayan. Okay. Alright. Saan lang natin yung area na nadumihan bago natin palitan ng oil filter.
Pasensya na, madumi yung trabaho natin. Yan. Kante, bago ng oil mamaya. Ayan, malinis na siya. Madali lang i-change oil ang maliliit na sasakyan. Ayun, no? Kita niyo ba? Malinis na siya. May lagayan ng oil filter. Hintayin na natin maubos yung dripping ng oil. Salino na natin. So, yun pa. Open pala natin ang hood natin. At ang oil filler cap. Yun ang hood. Yun ang loob niya. Hindi pa masyadong malinis. Maliit lang. AGS, ayan, automatic siya. Pero manual ang kanyang transmission. Meron lang siyang device para maging automatic ang function niya. Open natin. Maliit lang mga makina nito. 1.0 lang. Open natin sa may dipstick. Open natin sa may dipstick at ang kanyang oil filler cap para bumaba talaga yung mga oil. Marumi pa. Pero next natin na vlog ay mag-engine wash tayo nito. You know, maliit lang siya. Manual ito siya ang transmission niya. Hindi katulad sa mga CVT type na automatic talaga. Meron na siyang device para mag-automate yung kanyang shifting ng clutch. Next natin ay magsali na tayo ng 2.8 liters na oil. And gamitin natin si Suzuki X-Star. Ito yung recommended talaga. 0W-20 SP. Ito yung mga latest na oil. Malit lang pala ang niya, oil filter. So, mura lang. Mura lang, mga nasa less than 3,000, 2,000 plus lang nagasto natin sa pag-change oil. So, sa mga Suzuki Espresso owners na gustong makatipid, ay mag-DIY na lamang kayo. Kesa sa kasa kayo, ang daming binapalitan, pati spark plug na bagong-bago pa, papalitan na. At kung ano-ano pa. Maabot ng 10 to 15, ang iba pa ata hanggang 20K. Ang laki ng ginagasto nila sa pag-change oil. And whereas kung mag-DIY kayo, ay ang laki na matipid nyo. As long as yung mga basic lamang na kaya nyong gawin. Pero pag mga complicated na talaga, kailangan na ng service ng mechanic ay, ayun na, dalayan nyo sa trusted mechanic nyo or sa kasa. Ko pala banggitin sa inyo na bago kayo mag-drain ng oil nyo ay i-warm up nyo muna konti or painitin ng konti ang makina para bumaba talaga yung oil sediments. Hindi siya masyadong malapot. So yun, magsali na tayo ng bagong oil. Tapos the next day ay mag-engine wash tayo para malinis na itong makinang ito. Bagong-bago pa. Kulang lang sa linis. Bago tayo magsali ng oil, ay balik muna natin ang... Bago pala ito. Lagyan muna natin ng bagong oil filter. Maliit lang ang oil filter niya, no? Yun, no? Maliit lang. Mas malaki pang oil filter ng Big Bike. Pero... pahiran natin siya ng oil para next time na magtanggal tayo ay madali lang. Ayan, buksan na natin. At tigas. Ayan, nakasil pa. Ayan. Nope. Konti lang. Purpose nito, para pag next time mag-change oil ay madali lang siya tanggalin. Ayan. Hindi siya kakapit masyado. Cover natin ulit. Baka mabuhos. And then, pati ang drain bolt with bagong clutch washer. Ito, tapon na natin. Bagong clutch washer eh. Ito. Kailangan bago.
Tigas ah. Ayun. Kumapit pa. Pareho bang sukat? Pareho ang sukat. Ayan. Bago ng crush washer natin. Lagay na natin. Suong tayo ulit. Hand tight lang. Hand tight lamang. Ang oil filter. Ang cute. Ang liit ng oil filter niya. Yan. Hand tight lamang. Dalawang kamay. Yan. Napakasimple lang. Basic na basic. Ang laki na matipid ninyo. Pag kayo lang mag-DIY, change oil. Importante, tamang oil ginamit nyo, tamang viscosity, at tamang torque spec pagbalik ng drain bolt. Yan na. Drain bolt naman ang ating ibalik. Bagong crush washer. And rotate clockwise. Gamitan natin ng torque wrench. Sa specified manual niya, sa manual niya, specified torque is 35 Newton meter. Ayan, nakaset na. Pag tumunog, ibig sabihin, naabot niya na. Ayun. Ayun na. Tumunog na. Ayun na. Yan lamang. Maglagay na tayo ng bagong oil, 2.8 liters, pero linisan muna natin tong funnel para walang dumi na mapapasok sa makina. Yan. Dito. Okay. Buhos natin ang unang oil. X-Star. Okay. There's oil. Now for the second oil. Ayan. For the second oil. So maganda pa rin nag-flashing para totally malinis talaga. Flush out yung marumi. Anyway, konti lang naman yung matira na madumi. Now, for the last oil. Para sa last oil, buksan natin. 800 lamang ilagay natin. Tapos kung kulang, top up lang. Pawis na tayo, mainit. Oras kasi alas 2 ng hapon. Check natin ang level. Baliktad. Malaki pa. Iwan tayo ng mga 200. 1 liter to eh. Kunti na lang. Ayan. 250. Ayan. May moral support pala tayo kay Gentle Days with Mami. Gentle Days with Che. Dating Creative Mama PH. Linis ang oil natin. Takpan natin. Then, check natin ang oil level. Diyan ka muna sa ilalim. Let me check them. Ito. Let me check them. Check natin ang oil level. Ayun, malinis na. Bagong-bagong oil. Importante, tamang oil level. Ayun, no?
Tamang-tama. Malinis na, oh. Malinis na malinis. Okay. Start natin to. Bababa pang oil nito, ipapasok sa kanyang filter. Start natin. Check natin kung wala leaks. Hindi siya push button. Lagyan mo natin sa neutral. Then, apakan ng brake and start. Okay. Oda pala nito is 38. Oh, batang-bata pa. Batang-bata pa si Suzuki S-Presso natin. Napaka ideal sa panahong mataas ang gasolina. Dahil matipid, no? Kung naghahanap kayo ng matipid na sasakyan ay isa itong Suzuki S-Presso na ma-recommend natin sa inyo. Ayan na. No? Check natin yung ilalim. Labang leaks. Sa oil filter. Walang leak sa oil filter. Madilim. And sa kanyang drain bolt. Ayos. Alright. Success. Close natin. Parang dumating ng bayan natin sa expander. Ma'am, mayong hapon! Naabtan ko niyo, ga-change oil ko aning kamay. Mga kaibigan, at maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking araw. And ganun lang po ka-easy sa pag-change oil. Kayo po. Maraming salamat po.